healthy at naging part ng community. Yeah. So this photo is also I captured during my YMC days. So naging YMC po ako. 2007, naging part ako ng Youth for Christ. The youth camp ako. So ito yung mga naging kasama ko doon sa province natin ng youth camp ako. Hindi, meron na ako. Sino dito pala yung mga YMC? Can you raise your hands? Yun. So praise God, no? Nandito na kayo sa transition nyo ngayon, no? And of course, pag YMC, malaki yung expectation. Last 2015, yung company namin, I work as sales and operation officer ng mga furniture galing ibang bansa, office furniture. Then, it's a blessing na nabigyan kami ng opportunity para mag-travel. Pumunta kami dati sa Hong Kong, expense by the company. So parang benefits siya na binibigay sa mga employees pag nagtagal ka na sa company. Ayan. So pumunta kami ng Hong Kong and praise God kasi talagang lahat ng expenses cover talaga ng company. Diba? So sana magkaroon tayo ng ganung opportunity, diba, sa mga company natin, sa mga trabaho natin, diba? So, brothers and sisters, we as individual, lahat naman tayo, di ba, nagkakasala. Tama ba? Sino ba dito yung walang kasalanan? Di ba? Kasi kung mayroon, yung nag-raise ng hands ngayon, pwede na umalos sa venue na to. Balik na lang kayo after ng CLP. You know? Brothers and sisters, lahat tayo makasalanan. Alam naman natin yun, di ba? Hindi ba tayo sinilang, yung mga parents natin makasalanan na. Tama ba? Eh tayo, during ng pinanganak, wala pa tayong kamuwang-muwang, pero may kasalanan na tayo. Di ba? Just because of sino pinakaunang tao sa mundo? Sino? Sino? Siya ba? Okay, siya magbibigay ng history mamaya. Si Adam and Eve, di ba? Eh, sino dito yung familiar sa kwento ni Adam and Eve? Siguro naman, lahat tayo familiar, di ba? Ay, yung grade 1, grade 2, inaano na yan. Yung, parang kinikwento na yan kung ano nangyari kay Adam and Eve. Sila yung pinakaunang tao sa mundo, pero sila din yung nagkasala. Unang nagkasala sa ating Panginoon. Di ba? So, all of us, meron tayong freedom. Tama ba? And just like me, my dear brothers and sisters, during my college days, doon ko nakuha yung freedom ko. Kasi nung high school ako, mahigpit yung parents ko eh. So kailangan study lagi eh. I don't know, year 1990 plus, dati kasi yung mga ginagawa ng mga young people, parang lagi ginagawa talaga is bahay lang, laro sa labas, din bahay, din school, di ba? And sino ba ito yung mga yung mga year 1990s pinanganak? Di ba? Parang ako lang. No choice ako, parang ako lang yung mag-raise ng hands. Sino dito yung pinanganak ng year 2000? Yan, di ba? Ang dami nyo. Di ba? Nung time na nag-selfie ako, 2011, alam niyo yung mga naging participants namin dati, halos mga age 20, 25 and up. Bibihira kami magkaroon dati ng participants na 18, 19. Bibihira dati. Kasi di ba dati, yung mga tao dati, yung mga young people dati, walang ibang ginagawa kundi sa bahay, trabaho, school, di ba? Hindi ka tulad ngayon. Di ba? The new generation. Na kahit nasa bahay ka lang, pwede mong i-entertain yung sarili mo. Tama ba? Tama. Kasi, kahit sa bahay ka lang, pwede ka mag-YouTube, pwede ka maglaro. So you can entertain yourself. Di ba? And that's the freedom na binigay sa akin that time. Na parang nung nag-college ako, parang gagawa ko lahat. Kasi malayo ako sa parents ko eh. Yung parang ito dati, yung university ko dati, you need to travel 1 hour. Kaya ginawa ko dati, parang
nag-boarding house ako dati nung may college ako. Eh, nung time na yun, sobrang malaki yung freedom ko, or malaki yung, parang naging malaki yung freedom ko. Naging mabarkada ako, yung mga kaibigan ko, mas dumami. Kasi sobrang ano ako dati, sobrang mahihayin ako eh. Tapos, nung time na nag-college ako, nagagawa ko lahat. Uminom, redeem ako ng nigarilyo, pero mas naging lulong ako dati sa pag-iinom. Kasi nga, feeling mo dati, lahat ng mga problema, lahat ng mga challenges, padadaan sa pag-inom. Pero ba dito gumagawa ng gano'n? Wala, buti naman. Diba? Kasi I think sa panahon ngayon, parang mas nagiging wider yung ano ng mga tao ngayon, diba? Anything pwede nang gawin kahit nasa bahay ka lang, diba? Ayan. So, brothers and sisters, this picture is taken during my CLP. Nag-CLP din ako katulad nyo. Diba? Baka may akala nyo, naging part ako ng committee direction agad. 2011, nag-CLP ako. And, noong time na yun, ang dami namin. Ito lang yung naging kasama ko sa group. Pero noong time na yun, graduate kami, nasa 40 plus kami graduate with CLP namin. Tapos, 2012, ito yung pinaka-unang service ko. Nag-serve ako as logistic sa CLP namin, 2012. 2012, ito rin yung first conference ko during my service din sa community. Ito ay ginawa dati sa Quezon. Tama, sa Quezon ginawa siya dati. Yeah, so sila yung mga kasama ko sa chapter. So makikita mo talaga, no, yung mga kasama ko dati, more or mga matured talaga. Kasi dati yung nakakuha namin or na-advance namin talaga dati, lahat karamihan talaga working. So bibihira kami dati makakuha ng mga students. As in talaga dati, bibihira. Mayroon man isa, dalawa. Pero the rest, lahat working. This is my first CLP team lead nung nag-serve ako sa CLP, sa community. 2013, natapa ko as chapter head and at the same time, ako yung team leader ng CLP. Katulad kay Brother Billy, siya yung nag-andito ngayon. Naging na din ako, siya yung team leader. So brothers and sisters, bakit ko ba kinikwento yung buhay ko sa inyo? I know all of us, may kanya-kanyang story. Tama ba? And I think there's a time for you na i-share din yun yung story nyo dito. Diba? And yung iba sa atin dito, diba, during talk 1 pa lang, talagang meron kayong tinatawag na group discussion every talk, diba? Maybe yung iba sa inyo, kahit pa paano, in-open up yung sarili nyo sa mga facilitator nyo. And yung iba sa inyo, maybe, nandun pa rin yung parang naiilang pa rin, o di kaya pinahold pa rin yung story niya para ma-share sa ibang tao. And I believe, my dear brothers and sisters, lahat naman tayo may karapatan kung kanino natin gusto ikwento yung buhay natin. Tama ba? Maybe some of us are talagang hiyain, iba sa atin na natakot because baka ma-judge. Diba? So moving forward, brothers and sisters, our topic for this afternoon is all about repentance and faith. Yan. So, sino dito may alam ng Tagalog ng repentance? Okay, sister. Pansisisi. Tama ba? Tama. Pala si sister. And of course, pag nag-repent tayo, dapat meron tayong faith. Ano yung faith sa Tagalog? Brothers. Siyempre, di tayo papahuli, brothers. Faith. Pananampalataya. Praise God. Wala pa natin si brother. So, dear brothers and sisters, we'll talk about repentance and faith. Sino ba dito yung may mga kasalanan? Okay, mag-alala, hindi namin kayo i-judge. Ako nga, nag-raise ng hands eh. Diba? Lahat naman tayo may kasalanan eh. Lahat naman
tayo nagkakasala. Tama ba? Sa tingin nyo, ano yung mga hindi naman i-mention natin dito totally yung ano eh, pero mga weaknesses natin bilang isang tao, pwede ba natin i-share lang sa amin? Hindi naman totally kasalanan, ha? Pero weaknesses na lang muna yung pag-uusapan natin. Brother, anong pala mo, brother? Ha? Jordan, brother Jordan. So, isang mic. So, magkakaroon lang tayo ng short sharing. Ito. As a brother, as an individual brother, ano yung masabi mong weakness mo? Kahit isa lang, isang word na. Ayan. Ano yung masabi mong weakness mo as a person? Siguro para sa akin po yung pinaka-naging weakness ko na siguro madali po ako ma-affect sa mga bagay. Like yun, parang prone na ako makagawa ng mga kasalanan kasi parang ang hinahin ko ito i-resist. Okay. Papasok sa brother sa next, Brother, Hello. one word. Okay lang kahit one word. Hindi mo na kailangan na-explain. Distraction. Distraction. Brother. Weaknesses. Weaknesses natin as a person. Huwag ka malala. Walang mali sa mga sagot natin. Kahit ano man yun. Ano? Loss? Ay, brother. Sige, kaya mo yan, brother. Huwag kayo magalala. Nalulose ka. Okay. So, next, brother. Hindi ko ako ready makatanggap ng mga negative judgment. Yes. Next. Iyakin po ako. Iyakin. Tingnan natin mamaya kung iiyak ko. Ako po, yung isang weaknesses po talaga is yung curiosity po. Curiosity. Doon po, naging weakness ko po siya kasi po, bago ko po siya, gagawin ko po siya, tapos tsaka lang po siya magsisihan pagkatapos po. Okay. Next, brother. Sa akin naman po is kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kawalan ng kumpiyansa. Sa akin naman po, yung pagkawala ng gulo. Pagkawala ng magulang. Sa akin po, po ako ng oras sa mga dinidikta po sa akin. Okay. Palagi kong gutom. Palagi doon. Yan talaga yung problema natin, di ba? Means, brother. Minsan po may pagka-arrogante po ako. Pagka-arrogante. Wala po akong confidence. Walang confidence. Mahihayin po ako. Mahihain. Lahat ba okay na? Yung mga participants. Huwag niyo sa service team. Baka mamaya tayo matapos dito. Okay? So, brothers and sisters, lahat na sinabi natin weaknesses, totoo naman yun eh. Yun yung naging reason para magkaroon tayo ng kasalanan. Tama ba? You know, ako sa sarili ko siguro isa sa mga weaknesses ko din dati is yung kulang yung confidence ko sa sarili ko. Kasi feeling ko, every time may ginagawa ako, I always compare myself sa ibang tao. Diba? Nangyayari ba sa atin yun? Na every time na may ginagawa tayo, kahit alam na natin na ano tayo doon yun yung strength natin. Pero pag nakita natin sa ibang tao, ay, bakit ganito yung nagawa niya? Bakit sa akin ganito lang? Diba? Bakit ito yung nakuha niya? Bakit ito sa akin lang? Diba? Sino ba ito yung nag-work? Mga nag-work? Yan, dami. Diba? Alam niyo ba sa work, di ba? Di minsan maiwasan yung ano di ba? Yung ang tawag doon? Pagkaroon ng competition. Tama ba? Sino dito yung naka-experience niya na nakipag-compete sa mga katrabaho? In any way.
Diba? Either sa position man yan, sa responsibility man yan, diba? Minsan nakipag-compete tayo eh. Ayoko maging leader to kasi ano pa yung ugali nito. Tama ba? Ayoko maging boss niyan kasi ganito yung ugali niyan. Diba? Pero my dear brothers and sisters, do you think yung nagkakasala ba yung tao yun? No. Diba? Tayo yung nagkakasala. Diba? We always compare ourselves kung ano yung kaya natin, kung ano yung pwedeng gawin natin, without knowing na tayo as people, as individual, we have our limits. Diba? Minsan kasi gusto natin isang bagay na, Lord, ito talaga yung gusto ko eh. Pero di natin pinagdadasal ko, yung ba talaga yung gusto ni Lord para sa atin? Tama ba? Minsan may mga gusto tayo sa buhay na kahit gawin pa natin yung mga illegal things ngayon, ano lang makuha natin? Diba? Doon nagkakasala tayo. Tama ba? Diba? Kaya believe my dear brothers and sisters, repentance is needed as individual. Diba? Tingnan nyo nga yung mga katabi mo. Tingnan yung mga katabi mo. Diba? Kamahal-mahal ba sila? Yes. Baka ngayon lang, dahil nag-selfie kayo paglabas mo kaya. Diba? But I believe my dear brothers and sisters, lahat naman dito, karamihan hindi magkakilala. Tama ba? Diba? Ilan lang siguro dito yung tropa-tropa, kaklase, trabaho. Pero the rest, hindi mo nakilala. Diba? So hindi mo masasabi kung sino dito yung mabait, sino dito yung masipag, sino dito yung magaling. Diba? Tingnan niyo yung mga, ano natin, service team sa likod. Sa tingin niyo ba, mga mabait yan? Yes. Talagang ginano nila yung sarili nila, no? Oo. Diba? I think my dear brothers and sisters, we as individual, minsan nakikita natin, nagkakaroon tayo agad ng first impression eh. Tama ba? No? Pag nakita mo si brother, kasama mo day one, angas naman itong brother na to. Nakapolo pa, pwede naman mag-t-shirt dito sa selfie. Diba? Tama ba? Nakasombrero pa si brother, pwede namang hindi kasi mainit. O, dahil nilipat ni brother. Diba? Sometimes, our own first impression leads us to our own mistakes. Tama ba? Minsan kasi, judgmental tayo eh. Diba? Na minsan, wala nang ginagawa si brother, si sister, nakasama mo lang sa LP, pero isip mo, tumatakbo na. Diba? So let's talk about repentance, brothers and sisters. What is repentance? Sabi dito, is a Greek word from called to be metanoia. Ayan. It's a change of direction. Sino ba dito yung mga nag-drive? Kahit bike lang yan, o kahit naglalakad na lang, para lahat tayo makarelate. Diba? Kasi dito mga nag-drive. Motor, sasakyan, diba? Pag tayo ba, diba? Lumampas tayo sa pupuntahan natin, anong ginagawa natin? Diba? Babalik tayo, tama ba? Siyempre, di kayo diretso. Diba? Bakit tayo bumabalik? Saan yung microphone ulit? Ayan. Pabigay yung microphone. Alam ko, medyo mainit ngayon dahil sobrang ano ngayon. So, gusto ko maging interactive tayo sa ano natin para baka may nakatulog ka dyan dahil also siesta ngayon. Di ba? So, pabigay nga ng mic. Si brother nag-bolong na agad. Akin na, ako nagsasagot. Di ba, brother? Pag tayo nag-drive, naglalakad ka, may bumutahan ka, bakit tayo bumabalik? Para ano po, mag-redirect kasi kunwari, hindi pa din yung for example po, sinabi niyo kanina na nakakita ko naligaw tayo ng daan. Yes. So kayo pag-gustuhan ko rin natin marating yung gusto natin. So mag-redirect po. Yes. Kung pa natin si brother. Sister sa likod. Ayan, sister sa likod. Ayan. Okay. Bakit tayo
tayo bumabalik pag yung pinupuntahan tayo? Pag nakalampas tayo sa pinupuntahan natin. Kailangan ba ng interpreter? Ay, sorry. Ano bra? Bakit tayo bumabalik? Halimbawa, pag may pupuntahan ka, pumunta ka ng SM San Mateo, kaso nakalampas ka, yung jeep, lumampas, bakit kailangan mong bumalik? Para makapunta sa katutunan. Tama, di ba? Pagkalang si sister. Di ba? Lahat naman tayo, pag may pinupuntahan, nag-drive tayo, lalakad lang, di ba? Pupunta tayo sa isang lugar, alis natin puntahan, pero dahil nakalampas tayo, siyempre gagawin natin, mag-u-turn tayo, di ba? Sasabihin natin sa jeep pababa, nilipat mo ako ng kabilang ano, di ba? Just like us, brothers and sisters, bakit tayo nagre-repent? Kasi makasalanan tayo. And ito isa mga reason for us to change our direction. Di ba? Sino ba dito yung lulungay sa droga? Talaga tinanong, no? Hindi. Sino dito yung mga kina-adikan? Anything. Addiction from games, addiction from vices, pag-iinom, sigarilyo, di ba? Siyempre wala nga amin. Di ba? But I believe, my dear brothers and sisters, yung mga addiction natin, yung mga vices natin, hindi na naman totally talaga focus sa mga material na bagay. Di ba? We have some addiction na talaga paulit-ulit natin ginagawa na alam natin nakakasila na sa atin. Tama ba? Example. Sino dito yung mahilig makipag-chismis? Mga marites. Di ba? Walang ibang ginagawa kundi pakialaman yung buhay ng ibang tao. Diba? Ayun, meron ad ngayon eh. Yung isang lalaki, I don't know kung nakikita nyo sa Facebook, no? Yung isang lalaki lumabas sa bahay, sabi niya, ate, punta ka na sa bahay, alagaan mo daw yung mga kapatid ko. Out of nowhere, sabi ng babae, bakit? Di naman kayo kaano-ano, di ko naman kayo close. Eh di ba ate, may hindi kang makialam sa buhay namin. Ngayon, alagaan mo yung kapatid namin para at least may silbi naman yung ginagawa ko. Di ba? Another, sino dito yung mahilig pamintas? Yung tipong, nakita mo lang si sister, si brother, parang nasa isip mo agad. Ano si brother, di ba lang inayos yung combination ng damit niya sa pantalon niya? Di ba? Pero ba ganon? Yung tipong dumating na si brother, nakita agad niya, parang out of fashion naman si brother. Di ba? O di kaya makita niya lang, parang hindi okay yung gupit ni brother ni sister. Di ba? Sometimes, yung mga scene na ginagawa natin, hindi siya material na bagay. Walang material na bagay na involved. Pero minsan, nasa isip lang natin, sumisira na pala sa pagiging mabuting tao natin. Tama ba? Sa naman ni brothers and sisters, wala naman siguro gano'n. Diba? Kung meron man, sana mabago natin. Diba? Minsan naman talaga, di natin maiwasan eh. Lalo na pag makita mo talaga si brother na, o si sister na, paano manamit, di ba? Pumunta ng simbahan, naka-short na sobrang ikli, naka-spaghetti, di ba? And we as a human, minsan din natin maiwasan eh. Ako minsan nadidisa ako sa ganun eh. Pag nakita ko, na parang ano ba na naman si sister, ano ba naman si brother, walang ano yung pananamit na hindi naayon sa event or sa gathering, di ba? So my dear brothers and sisters, minsan yung isip natin, yun yung nagkukos ng mga kasalanan natin. Tama ba? Diba? That's why we need to change the direction. Second, we need to ask forgiveness. Kung bakit tayo nag-repent? Sino ba dito yung nakapag-confess before the Holy Week? Diba? Wala. Diba? I believe meron naman siguro, no? Pero, as a Catholic, my dear brothers and sisters, diba? Ito lagi yung binibigay sa amin ng Panginoon.
yung mag-confess. Pero minsan, yung nagiging yung confession natin, minsan, kahit sabihin natin every year tayo nagko-confess, every month. Pero kung paulit-ulit naman natin ginagawa yung kasalanan, may essence ba yung confession natin? Diba? Parang walang silbi na nagko-confess ka every week. Kami sabi ka every week, every month. Kung paulit-ulit naman tayo nagkakasala, diba? So next, we repent because we want to full surrender ourselves. Diba? Sino ba dito yung nag-surrender sa ating Panginoon? Hindi naman yung totally mamaya nasa langit na. Hindi naman gano'n. Yung tipong kahit pa paano you have your relationship sa ating Panginoon. Diba? Sino ba dito yung mga nagdadasal? Sana nagdadasal tayo, no? Kasi, you know, my dear brothers and sisters, when we pray for God, hindi naman talaga tayo nagsasabi sa Kanya na, Lord, thank you, ha? Diba? Minsan kasi, naalala natin magdasal pag may kailangan tayo. Tama ba? Sino dito yung guilty sa ganun? Lord, kailangan makapasa ng exam. Wait na. Diba? Nagdalasan lang tayo pag may kailangan tayo sa ating Panginoon. Pero, hindi tayo pa magpasalamat sa Kanya. Tama ba? Ano sa tingin niyo pinakamagandang blessing na binibigay sa atin ng Panginoon araw-araw? Alam niyo ba? Buhay. Tama, brother. Minsan, sa sobrang dami ng iniisip natin paano kaya yung magiging future ko? Paano kaya yung application ko? Diba? Paano kaya yung kailangan namin na bigas, pagkain sa bahay? Diba? Ang dami natin worries. Minsan nga, yung mga worries tayo na maliit lang eh. Diba? Sino dito yung nag-worry kung ano makainin na kinabukasan? Ano kaya kainin ko na bukasan? Kasi kanina nag-meet kami nagkaroon kami, bukas sana napula-ko naman. Diba? Yung mga bagay na sobrang easy, sobrang maliit lang na reason, pero kailangan natin problemahin. Diba? And minsan, may nagiging cause kung bakit tayo nagkakasala. Diba? Ayaw mo matay na CLP kasi meron kang pimple. Pinoblema mo yung pimple mo nag-iisa. Diba? Baka yung iba sa atin dito ayaw umattend kasi ang init ng venue, ayaw ko doon. Diba? Ang dami natin complain. Pero kung natin alam, ang daming biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Diba? So repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and the wrong way. Meron ba dito nagkakasala pa rin hanggang ngayon? Of course. I myself also, nasabi ko din. Minsan nagkakasala din ako eh. Hindi porket matagal na ako sa community, hindi na ako nagkakasala. Diba? Minsan pag mabiyahe ako, going to Marikina, kasi taga-Pasig ako eh, sa Miguel Pasig. Every time nag-travel ako for a service, minsan hindi talaga may iwasan na mainip sa, umuwi kasi ako eh, sa jeep. Diba? Yung tipong uwi ka na, pero yung driver, dadaan pa lang gas station. Diba? Minsan natapos yung event, alas 11, alas 10 ng gabi, syempre gusto ka lang umuwi, matulog ng pahinga. Pero nung uuwi ka na, hihintay ka muna mapuno yung jeep. Diba? In most of the time, I was challenged about my patience. Sobrang na-challenge talaga ako. But lucky enough with my brothers and sisters, tinuruan ako dito kung paano maging pasensyoso. And I'm so blessed about the teachings of being patient. Diba? Kahit kayo naman, diba?
I believe yung iba sa inyo ngayon, sobrang nainitan na ngayon. Di ba? Gusto nang umalis sa venue na to. Di ba? And always ask the Lord for that guidance. Especially kung may mga time na nag-feel na tayo, na parang nababagal na tayo, nadidistract na tayo. Di ba? Ask God for forgiveness and await the sacrament of reconciliation. Kaya kanina tinanong ko, sino ba dito yung nag-confess? Kung hindi man tayo nakapag-confess last Holy Week, every day is an opportunity for us to confess. Diba? Ask forgiveness. Diba? Wala naman sinabi ng Panginoon. Pag di ka pa rin nag-confess, di ka pa rin humingi ng tawad, mawawala ka na sa mundo. Wala sinabi ng Panginoon. Diba? Tayo lang talaga minsan, yung nagiging problema. Diba? Sa sarili natin mismo. Minsan, we always think na, mag-confess ako ngayon. Pero okay naman siguro pag gagawin mo rin ang kasalanan na yan. Diba? We always believe that God is God of forgiveness. Na kahit anong gawin natin o hindi tayo magkasala, papatawarin niya tayo. Uunin din tayo. Pero, syempre, si Lord, may hangganan din ang pagpapatawad niya. Diba? Minsan tayo na mismo yung nagsisira sa sarili natin. Diba? So brothers and sisters, repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. Sino ba dito yung niwala na si Jesus is the Lord of our life? Ang taas yung kamay. Praise God. Kasi lahat naman tayo dito, wala naman tayong ibang ginagawa kundi para sa ating Panginoon. Diba? Last week, we talked about Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Nakilala nyo. Siya lang naman yung nagpapako sa krus para sa kasalanan mo. Diba? Sa kasalanan natin. Sino ba tayo? Para hindi gawin yung repentance. Diba? Kung si Jesus Christ nga, binigay niya yung sarili niya, in-offer yung sarili niya, just to save us for the salvation. Tayo pa kaya? Hihingi lang tayo ng tawad sa Kanya. Di ba natin magawa? Di ba? Brothers and sisters, there are two essential characteristics of authentic repentance. First, honesty. Sino ba dito yung honest? Diba? Sabi nga nila, honesty is the best honesty. Diba? Kung honest ka sa sarili mo, diba? Araw-araw ka kumukuha ng 50 pesos sa wallet ng mama mo, ng papa mo, diba? Kung nagtatrabaho tayo, baka mamaya nagpiprint ka ng sa office nyo. Tama ba yun? Hindi, di ba? Okay lang, hindi mo mahalata nila. Dami naman ng papel sa office. Di ba? Okay lang, hindi mo mahalata ni mama kasi marami na siyang pera. Hindi yun yung issue, brothers and sisters. The issue is that, are you honest? Di ba? Sino dito yung mga nasa relationship? Yan. Mahiya pa yung may mga jowa, gano'n. Huwag kayo mahiya. Hindi daw, dininay ni sister. Sino yung mga relationship, di ba? Sa relationship, di ba, kailangan natin maging honest. Di ba? Hindi pwedeng dalawa-dalawa. Dapat, isa lang. Pag isa lang. Di ba? Hindi pwedeng buy one, take one. Dapat, only one. Tama ba? Ayan. Yun yung ituro sa atin ng Panginoon, di ba? Katulad sa relasyon natin, bilang girlfriend, boyfriend, di ba? Dapat maging honest ka sa partner mo, sa girlfriend, sa boyfriend mo, di ba? Hindi pwede pag wala siya dito ngayon sa CMP, di ba? Makikipag-ano ka sa ibang kasama mo dito, di ba? Very wrong yun, di ba? Sinunod yung mga LDR relationship. Brother? Ako nag-resign ng brother eh. Di ba?
Pinakamahirap na gawin yung relationship ng LDR, di ba? Kung wala ka dito, di ba, nakakagawa ka pa ng kasalanan, nandito yung girlfriend, boyfriend mo. How much more hindi mo kasama, di ba? So we are challenged to be honest, my dear brothers and sisters. Sabi dito, admit our sin. Tanggapin mo, nagkasala ka. Di ba? Hindi kailangan na maging proud. Proud ako kasi nagawa ko yun eh. Nahiya tayo, di ba? But, sabi nga, pagdating sa ating Panginoon, walang judgment. Iniintay niya tayo lagi para sa ating forgiveness. Second, humility. Di ba? Sino dito yung may character na pagiging humble? Sana lahat tayo, di ba? Sana lahat tayo humble. Di ba? Tanggapin mo pag nagkasala ka. Hindi yung maging proud ka pa. Di ba? Minsan yung mga magkakaibigan, di ba? Pag nagkaroon kayo ng misunderstanding, or let's say sa family, di ba? Pag nagkaroon tayo ng misunderstanding sa mga parents natin, di ba? Kunwari, tampuhan tayo. Di ba? Dahil pakasinin yung mama natin, pag sinabi na, kain na. Ay, ayaw ko, busog pa ako. Di ba? So, minsan, kasalanan mo naman bakit nagalit yung parents mo eh. Pero ikaw pa, yung may kasalanan magalit. Di ba? Humble yourself, my brothers and sisters. Di ba? Lahat tayo binigay ng Panginoon para maging humble tayo. Minsan, mas nauna lang talaga yung emotion natin just because of our pride. Sila dito may pride sa sarili niya. Lahat tayo meron nun. Minsan, hindi na natin alam kung paano natin gagamitin. Minsan, hindi na natin alam kung paano natin ilalabas. Diba? So, humility, my dear brothers and sisters, it is to admit that we are weak and we need help. Diba? Kanina, during our sa una ka lang sa natin, tinanong ko kayo, anong weakness natin? Diba? We need to accept that we have our weakness. Diba? Hindi tayo pwede sabihin na, ay, matapang ako, ay, matigas ako, ay, lalaki ako. Diba? Hindi pwedeng ganun. Hindi ba pwedeng umiyak yung lalaki pag nasa sa mga problema? Pwede. Diba? Minsan lang talaga, the pride that we have, yun yung nangungibabaw sa atin, mga brothers and sisters. Moving forward, mga brothers and sisters, sabi nga kanina, our topic is all about repentance and faith. Tayo bilang mga tao, di ba? When we repent, we need to have faith. Hindi pwede mag-repent na tayo, tapos gagawin tayo ng mga kasalanan. Di ba? Pag nag-repent na tayo, dapat meron na tayo pananampalataya. Para saan yun? Para di natin magawa ulit yung mga kasalanan na ginagawa natin. Tama ba? Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Sabi niyo, ano ito yung speaker na ito? Puro lang tingin na katabi mo. Di ba? Wala kayo magagawa para hindi tayo makatulog. Di ba? Sabi ko, tingnan yung mga katabi niyo. Di ba? Nakita niyo ba sa sarili nila na they are faithful? Siyempre, hindi ko basta-basta masasabi yun, di ba? Makikita mo ba sa mga katabi niyo that they are sinners? Yes. Based sa mukha? Hindi. Di ba based sa? Di ba sabi natin eh? Di ba? Kaya my dear brothers and sisters, you know, always remind yourself that our greatest enemy of being a sinner is yung sa sarili natin. Tama ba? Huwag mo isisi sa ibang tao na naging kasalanan ka dahil sa katabi mo, sa parents mo, sa mga kaibigan mo, katrabaho mo. Dahil sa sarili mo yun. Diba? Huwag natin isisi kung bakit sobrang lulong ka ngayon sa mga vices mo just because of the people around you. It's always because of yourself.
Diba? Pinili mo yun eh. Diba? Lahat ng ginagawa natin sa buhay, nakadepende yun sa ginagawa natin. Sa desisyon natin. Diba? Kaya huwag natin lagi isipin na ano ba to? Problemado na ako dahil sa parents ko. Dahil sa kapatid ko. Diba? Remind yourself, nagkasala ka dahil pinili mo. Diba? So, faith, my dear brothers and sisters, pag-usapan natin yung faith. What is faith? Sabi dito, faith is a grace from God. Naniniwala ba kayo doon? Tama, dapat lahat ganun yung paniniwala natin. Hindi galing sa ibang tao. Di ba? Mamaya may sumagot dito. Faith is from my girlfriend. From my tropa. Uy! Ano ba nagkaroon ng faith yung tropa mo? Di ba? Hawak mo ang faith. Hindi mo lang hawak yung faith, di ba? Yung mga katabi mo, sa tingin mo ba? Yan yung makakapag-save sa'yo sa mga kasalanan mo? Hindi. It is ourselves also, my dear brothers and sisters. That's why we need our faith. Second, we need to believe in the gospel. Sino dito yung nagbabasa ng Bible? Pakitaas ang kamay. Mahiya pa. Di ba? I believe, iba sa atin dito, nagbabasa naman talaga ng Bible. Eh. Pero, nahihiya lang talaga aminin, di ba? Ako dati minsan, nahihiya din ako talaga mag-raise ng hands pag tinatawag ng speaker. Sino nagbabasa ng Bible? Hindi ako nag-raise ng hands. Hindi dahil sa nahiya ako, pero kasi, yun yung isa sa mga weakness ko eh. Ma-judge ng ibang tao. Di ba? Kasi pag nag-raise si brother, paano brother? Jester, di ba? Si brother, pag nag-raise ngayon ng, pag sinabi ko, sino nagbabasa ng Bible? Nag-raise si Jester. Pero yung tropa niya nasa likod. Kainuman niya pala. Sabi ko, talaga ha? Di ba? Judgment is always there, my dear brothers and sisters. That's why nahihiya tayo. Pakita kung sino tayo. Di ba? Siguro sa mga masabi ko talaga na tayo bilang anak ng Panginoon, believe in the gospel, pwede tayong mag-share ng gospel everyday. Nalala ko dati, may isa akong household head, leader ko. Everyday nagbibigay siya sa akin ng Bible verse. And there's one time na yung Bible verse niya, saktong-sakto sa sagot sa problema ko. Hindi natin alam kung ano pwede magawa ng mga Bible verse na binibigay natin. Diba? Umalis ka dito ngayon sa ano na to, sa venue na to. Diba? Nasa gabi narinig nyo yung Bible verse about Jesus Christ. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Para masave tayo sa kasalanan natin. Sana bit-bit-bit natin yan hanggang ngayon. Diba? We're talking about repentance and faith. Sana sa sarili natin, alam natin na kailangan natin humingi ng tawad. And last, we have a personal act and decision. Diba? Minsan sa sarili natin, we decide na hindi man nag-iisip. Diba? Tama ba itong gagawin ko o hindi? Diba? Minsan we decide mga biglaang decision na hindi natin pinagdadasal. Minsan, maliit lang na bagay, lumalaki yung problema. Diba? That's why we need to pray with dear brothers and sisters. Ako, I always encourage people na mag-pray kahit lang ilang minutes lang. Diba? 3 minutes? Diba? Dito sa community, we practice to pray start by 3 minutes hanggang maging 5, 10, 15 minutes. I believe all our leaders right now, pag nagdadasal yan, baka umaabot na ng 1 hour para ipagdasal kayo ngayon na dito. Yung service team natin, yung TN natin, Lord, I pray for these brothers na sana umaten ngayong top 3 kahit wala yung coordinator namin. Diba?
I pray that these brothers na umaten kahit sobrang init, kahit today is Mother's Day, and you need to celebrate with your parents, with your mother. Diba? Moving forward, my brothers and sisters, repentance and faith are inseparable. Hindi nyo pwede paghiwalayin yun. When you repent, you need to have faith. Sabi ko kanina, hindi pwedeng mag-confess ka lang mag-confess every month, pero paulit-ulit mo din ginagawa. Walang sense yun, mga brothers and sisters. Hindi pwedeng may faith ka lang, pero wala kang repentance. Diba? Pag nag-work tayo, pag nag-apply tayo, diba? Sa mga student, yung mga nag-aaral, hindi ka papasa ng exam kung hindi ka mag-aaral. Tama ba? Tama. Hindi ka magkakaroon ng trabaho kung hindi ka ma-apply. Huwag mo sabihin na, Lord, ikaw na bahala. Kung sa bahay ka lang, nag-computer, nakikita ka may tumawag sa'yo. Pero di ka naman nag-apply. Diba? Huwag mo sabihin lagi na God will provide. Because, pag sinabi mo yun, you need to take actions. Diba? Hindi mo pwede sabihin na, bahala na si Lord. Diba? Sino mahilig sa ganun? Bahala na si Lord. O, nung binigay sa'yo ni Lord, hindi mo gusto, sabihin mo, Lord, bakit naman yung binigay mo? Diba? Saan ba pwesto si Lord? Minsan may mga gusto tayo na pag binigay ni Lord, minsan nga hindi pa binibigay ni Lord. Nawawala tayo ng patience, di ba, sa paghihintay. It's not reality. Ano naisip natin sa sarili natin? Or kay Lord? Hindi natin, hindi naman ako mahal ni Lord eh. Hindi niya binigay yung prayer ko. Di ba? Hindi ba pwedeng, wait lang brother, wait lang anak, inaayos mo pa lahat. Di ba? So my dear brothers and sisters, we need our faith for us to believe sa ating Panginoon. Di ba? Sino ba dito yung nakakita na sa ating Panginoon? Wala siguro, di ba? Pero bakit patuloy tayong naniniwala sa Kanya? Just because of the faith that we have. Tama ba? Kayo na lang dito ngayon. Talk 3 na to. Talk 1, after na talk 1, pwede na kayo hindi pumunta eh. Di ba? But why did you choose to be here? To continue this Christian Life program? It's just because, with your brothers and sisters, there's already a faith in your heart. Di ba? Kung unang talk, pumunta lang kayo dahil napilitan kayo, sino din yung mga napilitan? Praise God, wala. Diba? Pero I believe meron pa rin dito talaga na may doubt pa rin. Diba? My dear brothers and sisters, these are the consequences of repentance and faith. First, promise of forgiveness and eternal life. Diba? When we repent, God give us forgiveness and give us eternal life. Diba? Kaya huwag tayo matakot. Diba? Hindi ko sinasabi maging proud ko isang salamin yun. Ang sinasabi ko is that acknowledge yourself na makasalanan ka. Makasalanan tayo. Di ba? Second, freedom from fear of death. Sino ba dito yung takot mamatay? Ako, hindi ako takot mamatay. Pero huwag naman siguro mamaya. Di ba? Lagi tayong sabi ng gano'n. Di ba? My dear brothers and sisters, death is a blessing. Alam niyo ba yun? Sino nito sa inyo gustong mabuhay ng 200 years? Imagine nyo 200 years, andito pa rin kayo. Diba? Huwag tayo mamatay. Kasi pag tayo namatay, isa lang naman na ibig sabihin nun eh. We go to heaven. Makasama natin si Jesus Christ. Makasama natin yung Panginoon. Diba? Pero sabi ko nga, God always have a plan for us. Diba? Imagine nyo, diba? Makikita nyo ngayon sa pag nag-Facebook ka, nag-Instagram ka, ang daming mga
nangyayari sa mundo. Di ba? Minsan hindi mo alam kung mabalitaan mo na lang, sobrang bata pa, na-aksidente, namatay. Di ba? Mapapatanong ka na lang, ang bata pa yan. Di ba? And for us, many brothers and sisters, naniniwala tayo na that is a blessing. Di ba? Pero, that's the question, many brothers and sisters. Kung kailan talaga kukunin ni Lord at ibabalik yung buhay natin sa Kanya. Diba? Kaya sabi ko kanina, you know, the only blessing na dapat natin lagi appreciate sa araw-araw ng buhay natin is yung nagising tayo. Tama ba? Pag mo problemahin yung kakainin mo bukas, kung itlog tsaka ham, kung sino ba o ano, ano yung suotin mo bukas, kung black and red combination, unahin natin magpasalamat sa Panginoon. Di ba? So brothers and sisters, Naku, 2,000 years ago, simple today. Di ba? During the time of Jesus Christ, di ba? Yung mga tao naging apostles niya, di ba mga makasalanan yun? Yung iba sa kanila, mga tax collectors. Yung iba sa kanila, may mga gumagawa ng mga adultery. Diba? Pero bakit naging disciples sila? Kasi tinawag sila ng Panginoon. At nung tinawag sila, they repent and they have faith. Yun lang naman yung gusto yung pagawa sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya ngayon binabalik sa atin. Same call today. Diba? Accept the challenge. Are you ready to repent and have faith? This is a Christian life program. Baka isipin ng iba, ay, pag umaten ka dyan, dapat di ka na pwedeng maging kasalanan. No. Minsan nga, the more na nagtagal ka sa community, the more na nagsiserve ka sa ating Panginoon, the more na-challenge ka niya. Tama ba? Mamaya, hindi mo alam yung katabi mo. Baka yan din yung magiging challenge mo. Diba? Tignan nyo ulit. Baka hindi makalimutan. Brother, iba yung tingin kay sister. We don't know the plans of our Lord. Dati alam ko ang plano niya. Diba? Pero one thing I for sure, lahat tayo papatawarin mo. So experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Diba? Alam niyo yung pakiramdam pag wala ka masyadong iniisip na problema. Iba ang ganda sa pakiramdam. Yung feeling mo, ay, praise God, wala akong gagawin bukas, praise God, wala akong iniisip na mga babayaran. Diba? Praise God, lahat ng mga tao sa paligid ko, lahat kasundo ko, you have a peace of mind. Diba? So let it be done to me according to the word. Sabi ng Panginoon, my dear brothers and sisters, so my dear brothers and sisters, all of us are sinners. Sabi ko kanina, lahat tayo makasalanan. And our greatest enemy in our life is ourselves. Piliin mo, nasa sa'yo, kung pipiliin mo patawarin mo sarili mo, or nasa sa'yo, kung patuloy kayo magkakasala. Diba? Imagine mo kung nasa isang box ka, wala kang ibang, walang ilaw na nakita. Imagine mo yung ganung buhay. Diba? That's why we need to repent. To see light. Diba? And sabi ko nga kanina, my brothers and sisters, don't compare yourself always sa ibang tao. God has a plan for you. You have your own story. Minsan, kailangan mo lang talaga magpakatotoo. And for that, my brothers and sisters, may God be praised. Yeah, before na tayo mag-close to, I will
a short prayer and a reflection. Right? Okay. So, kasama with the service team, we pray over ko lang kayo for us to feel na kahit paano, this afternoon, we are reminded that we are sinners and we need to repent. Okay? So, ano yung mga service team sa likod, they will raise their hands sa inyo to pray. And kayo, then, my dear brothers and sisters, allow me to lead you into a prayer, into a reflection. And during our reflection, continue to pray also. Continue to reflect kung ano yung mga kasalanan, ano yung mga sin na kailangan pa natin i-give up sa ating Panginoon. When we close your eyes, mamaya, para talagang ma-feel natin yung presence ng ating Panginoon. And of course, para talagang ma-feel natin that God is with us. God is in front of us. As we declare our faith, please come for the Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God. Lord, good afternoon, Panginoon. We thank you, Lord God, for this day, Panginoon. Thank you, Lord God, for calling us, for inviting us in this Christian Life program, Lord God. Lord, we thank you for the people na naging instrumento, Panginoon, para po kami ay maka-attend dito, Lord God. Maka-attend ang CLP na to, Panginoon. We thank you, Lord God, for the people na ginamit ng Panginoon. Thank you, Lord God, for our families, Panginoon. Yung mga pamilya po namin, Lord God, na number one, Lord God, naging source of joy namin, Panginoon. Lord, we thank you for calling us, for giving us, Lord God, sa mga kasalanan namin, Lord God. Lord, we thank you for accepting us despite, Lord God, sa mga paulit-ulit na ginagawa namin kasalanan, Panginoon. Lord, we pray for ourselves as we journey with you, Lord God. Especially, Lord, as we repent our sins, Lord God. We know, Lord God, hindi po magiging madali. But we believe that with your guidance, with your love, magagawa po namin ito. Lord, we pray for the sins na paulit-ulit po namin nagagawa. Mga mabibigat na kasalanan, Panginoon. We live up to you, Lord God. And Lord, naway tanggapin niyo po yung forgiveness namin, Panginoon. We ask for forgiveness, Lord God. Especially, Lord God, for those people na na-hurt po namin, Panginoon. Especially, Lord God, yung mga salita na bitawan po namin, Panginoon. Lord, we pray that as we accept, Lord God, your forgiveness, we also give forgiveness to the people na nakasakit po sa amin, Panginoon. As we ask for forgiveness, Lord God, allow us also, Lord, to forgive others, Panginoon. Yung mga taong nakasakit po sa amin, Panginoon. Yung mga taong naging kulot yung paghihirap natin, Panginoon. Lord, as we repent ourselves, Lord God, allow us to have faith in you, Lord God. This day, Lord God, you reminded us to repent, to acknowledge our sins, Lord God. Lord, give us the honesty and humility, Lord God. As we repent to you, Panginoon, allow us to acknowledge our sins, Panginoon. And allow us, Lord, to be the instrument of your love to others, Panginoon.
Lord, as we end this session, be with us, journey with us, Lord God. Kasi alam po namin, Panginoon, hindi po ito magiging madali, Panginoon. Lord God, continue to pray for our relationship, Lord God. As we start this Christian Life program, Lord God, allow us, Lord, to know you more, Lord God. To know you more deeply, Panginoon. And allow us, Lord, to build our relationship with you, Panginoon. Lord, we pray for the rest of the Christian Life program, Panginoon. Yung magsusunod na Sundays, Panginoon. Lord, lahat po kung Pops, Lord God, ay matapos po namin, Panginoon. So walang pagbala, Panginoon. Walang distraction, Panginoon. Lord, be with us in this journey of Christian Life program. All of this, Lord, we ask and pray in the most holy name of Jesus Christ. Amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as to us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Yan, maraming salamat po Kuya Waway for that message, no? For being an instrument for the message of God para sa araw na. Yes. Ngayon, bibigyan natin si Kuya Waway ng Certificate of Appreciation and token. Ayan, so, Certificate of Appreciation is awarded to Bro Juan Velaro for faithfully serving as a talk giver and sharing the message, repentance and faith during the ECA Christian Life program rooted in Kingdom. May the word that you shared continue to bear fruit and transform lives. Ito po ang aming simpleng token. Ano lang po siya? Maliit na halaman. Once a week lang po siya dinidiligan. Sa mga din ng mga service ay yung assistant. Dito naman, mga kuya. Dito ulit sa likod.